Kung kayo ay may hawak na Stellar Lumens o XLM o kung pinapanood po ninyo ang galaw ng market nitong mga nakarang araw, kailangan po ninyo itong marinig sapagkat meron pong isang sikat na analyst ang nagbahagi ng kanyang napaka-bullish na pananaw para kay XLM. Sabi po sa ating title dito kay Times Tabloid ay Analyst says XLM breakout is confirmed, predicts 600% in 10 days. Ayan. Ayan po sa kanyang pinakabagong post. Ang breakout daw ng XLM ay hindi na lang basta hula. Ito po ay confirmed na. At ang mas matindi pa rito, nagbigay siya ng isang napaka-agresibong prediction na ang presyo ng asset na ito ay pwedeng umakyat ng hanggang 600% sa loob lamang ng susunod na 10 days. Gaya po ng naririnig ninyo, 600% sa loob ng 10 araw. Napakabilis at napakalaking galaw po niyan kung sakaling magkatotoo. Ang analyst po na nagbahagi ng kanyang analysis dito ay walang iba kundi si XRP Captain 590. Sa kanyang ginawang post sa social media, direkta po niyang idineklara na tapos na ang panahong matagal na pag-aabang para kay XLM dahil ang market structure nito ay tuluyan nang nagbago. Kasama sa kanyang post ang isa pong daily chart time frame ng XLM USD pair na nagpapakita po ng isang napaka-clear o napakalinaw na pattern na matagal na nating hindi nakikita kay Stellar. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng balitang ito. Titignan din natin kung bakit ganito kalakas ang tiwala ng analyst dito sa target na ito. At maliban po dyan, pag-uusapan din natin ang magkakaibang reaksyon ng crypto community. Pero bago yan, ay silipin po muna natin ang daily chart time frame po ni XLM dito. Kung saan ay nakikita po natin na siya ay naglalaro sa presyong 0.2219. Ayan, base po sa ating chart dito is nakakaranas po siya ng pagbagsak. Kahapon is bumuo po siya ng isang bullish candlestick kung saan ay nagpakita po ito ng rejection sa ating minor resistance dito sa 0.2667. Ayan, nag-umpisa po yung rejection nito pang nakalipas na May 29 at sinundan din noong May 30 hanggang May 31 at maging kahapon ay ito na po yung final rejection bago po siya tuluyang bumagsak. Ayan. At yung nakikita po natin kasalukuyang candlestick natin dito ay tumagos na po sa ating major support na 0.2372. Kapag tuluyan na nga itong tumagos or mag-close ang ating kasalukuyang candlestick na ito dito sa ilalim ng major support natin, ayan, kapag ganito po mismo ang kalalabasan ng candlestick natin ngayon, is mataas po yung chances na baka babagsak po itong si XLM at baka babalikan po niya ang major support natin dito sa 0.1660. Pero wag po tayong pakakasiguro dahil hanggat hindi pa nabubuo or nakukumpleto yung candlestick natin dito is may chances pa na magkaroon ng rejection dito sa ating major support na 0.2372 at baka magko-consolidate po yung presyo ng XLM sa ibabaw nito. Ayan, pero maski pa paano is bullish pa naman yung mga indicators natin dito. Ibig sabihin is may chance pa rin na ipagpapatuloy ng XLM ang kanyang pag-angat or ang kanyang upward rally. Mukhang naghahanap lamang po siya ng paghinga. Yan, or kumukuha lamang po siya ng sapat na buwelo para umangat sa mas mataas na mga price level. Kaya, ayan. Ngayon ay balikan na po natin ang ating balita dito. At yan po, nakikita natin ang daily chart time frame dito ni XRP na ibinahagi ni XRP Captain po pala. Ayan. Chart po ito ni XLM. Ayan. At yan, palakihin po natin. At pag-usapan po natin ang pagwasak sa descending trend line. Ito po yung descending trend line, yung kulay puti na yan. Kaya para maintindihan po natin kung bakit ganyan katapang ang prediction ng analyst dito, kailangan po nating tingnan kung ano ang nangyari sa chart kamakailan.
Sa loob po ng maraming buwan, simula pa noong kalagitnaan ng taong 2025, si XLM ay na-stuck o naipit po sa isang mahabang descending trend line. At ayan po ulit, yan po yung kulay puti na pababang linya dito. Ngayon, ibig pong sabihin ay tuwing susubukan po ng presyo na umakyat, laging may humaharang na pressure na nagtutulak dito pababa na nagre-resulta sa serye ng lower highs. Para itong isang mabigat na pinto na nakasara at ayaw magpapasok ng mga buyers. Ayan, yung term po na ginagamit natin dito dito sa PCT ay nauuntog po yung presyo dito sa descending trend line. Nauuntog, nahihilo, kaya muling bumabalik pabagsak. Yan, ngunit kamakailan lamang ang kwento po ay tuluyan ng nagbago. Yan, sapagkat nagkaroon po ng isang matinding period ng consolidation kung saan ang presyo ay nag-ipon po ng sapat na volume at lakas. At sa wakas, si XLM ay gumawa ng isang solid upward move na tuluyang nagtulak sa asset sa itaas ng key resistance levels na ito. Ayan, kitang-kita po natin dito sa chart. Napakalinaw ang pagtagos nito sa ating descending trend line dito. Yan, sa madaling salita ay winasak po ni XLM ang dambuhalang pader na pumipigil sa kanya sa loob ng halos isang taon. Noong ginawa po ang chart analysis na ito, si XLM ay kasalukuyang nagtitrade sa paligid po ng presyong 0.252. At dito na pumasok ang kanyang computation gamit ang mathematical tool na tinatawag nating Fibonacci extension. Particular po na itinuro ng analyst ang 1.618 Fibonacci level na matatagpuan sa presyong $1.63. Mula po sa kasalukuyang 0.252 patungo sa presyong $1.63, yan daw po ang lilikha ng gain na mahigit 570% na siyang sumusuporta sa kanyang pahayag na kayang-kaya ang 600% rally. Ayan. Ngayon, ang opinion ka naman tungkol dito ay ang pag-break or pagkabasag po dito sa ating descending trend line dito na nagtagal ng halos isang taon ay hindi po isang simpleng bagay sa crypto market. Kapag ang isang asset ay nakawala sa ganitong katagal na pattern, ibig sabihin ay nagbago na ang sentiment ng mga malalaking investors. Ang tingin ko po rito, ang 0.252 ay isang napaka-importanting launch pad. Kapag ang market ay nanggaling po sa mahabang panahon ng pagkaipit, ang bawat breakout ay may dalang matinding explosive energy. Masasabi natin na para itong isang pressure cooker na kapag tuluyang bumitaw ang takip, ang singaw ay mabilis at malakas na aakyat pa itaas. Ngayon, ang target naman na $1.63 ay maaring magmukhang napakataas para sa karaniwang retail trader. Pero kung titignan natin ang kasaysayan po ng XLM, kilala ang asset na ito sa paggawa ng mga parabolic moves. Kapag ang buong altcoin market ay nagsisimula ng sumunod sa mga major breakouts. Ang pananaw ko po rito ay kailangan nating makita na ang 0.252 ay manatili bilang isang bagong support floor. Kung ang mga buyers ay kayang panatilihan ang presyo sa itaas ng dating trend line, ang target na $1.63 ay hindi na lang basta panaginip. Gayunpaman, bilang isang observer sa market, kailangan din nating tingnan ang bilis ng pag-akyat. Ang chart ay nagpapakita po ng potensyal na takbo, pero ang momentum ng mga buyers ang siyang magdidikta kung gaano kabilis natin mararating ang itaas. Ayan, pag-usapan naman po natin ang discrepancy sa time frame at saka Fibonacci levels. Ayan, kung titingnan po natin mabuti ang pahayag dito ng analyst na nagbahagi ng kanyang analysis, meron pong isang interesting na detalye na dapat nating bigyang pansin. Ayan, highlight lamang natin ito. Ayan, sa kanyang binahaging pahayag, binanggit po niya ang 600% rally na ito, kung saan ay pwedeng maganap daw sa loob lamang ng 10 araw. Ayan, 10-day time frame for achieving a 600% gain.
Isang napaka-igting na short-term delivery. Subalit kung titignan naman ang mismong projection sa technical chart na kanyang kalakip, ayan, balikan po natin ang kanyang ibinahaging chart. Ayan, ang path o ang linya patungo sa upper Fibonacci extension target na $1.63 ay nakalatag po sa loob ng humigit kumulang 32 days. Ibig sabihin may kaunting pagkakaiba po sa pagitan ng nakasulat na text at ng visual data dito sa chart. Ang visual mapping ay nagbibigay po ng humigit kumulang isang buwan para mabuo ang buong cycle ng pag-akyat. Habang ang text naman ay umaasa po sa isang hyper-accelerated momentum na kayang tapusin ang laban sa loob ng mahigit isang linggo lamang. Kaya ang batayan po ng bullish scenario na ito ay nakasalalay sa ideya na kapag ang presyo ay dumaan sa mga susunod na resistance zones, ang bilis ng pag-akyat ay hindi po magiging linear o dahan-dahan, kundi magiging exponential dahil po sa pagpasok ng tinatawag nating FOMO o fear of missing out mula po sa publiko at iba pang market participants. Ayan, sa aking opinion, ang pagkakaroon po ng pagkakaiba sa pagitan ng 10 days at 32 days ay isang napakahalagang punto na dapat nating pag-isipan ng malalim. Sa aking sariling pananaw, mas ligtas at mas logical po na ibase natin ang ating inaasahan sa 32-day chart projection. At ang tanong ay bakit? Yan, highlight lamang natin. 32 days on the chart. At bakit? Yan, dahil kahit gaano natin kagusto na makakita ng 600% sa loob ng 10 araw, ang crypto market ay nangangailangan pa rin ng oras para i-absorb ang mga panandaliang profit-taking ng mga short-term traders. Ang bawat resistance zone na dadaanan po ni XLM mula sa presyong 0.252 hanggang 1.63 ay may mga nag-aabang na sellers na pwede pong magdulot ng mga temporary pullbacks. Ngunit, hindi ko rin ganap na tinatanggihan ang posibilidad ng isang mabilis na pag-akyat. Nakakita na tayo ng mga pagkakataon sa crypto kung saan ang isang altcoin ay kayang lumipat ng daang-daang porsyento sa loob ng napakaikling panahon kapag ang liquidity ay naging napaka-manipis at ang demand ay biglang sumabog. Kaya ang pananaw ko po rito ay simple. Ang mahalaga ay ang direksyon, hindi po ang bilis. Kung ang direksyon natin ay patungo sa $1.63 dahil ang breakout po sa descending trendline ay kumpirmado na, ang pagkaantala ng ilang araw o linggo ay hindi na magiging issue para sa mga tunay na nakakaunawa sa cycle. Ang Fibonacci 1.618 level ay kilala bilang golden ratio sa trading. At madalas na kapag nakuha ang momentum na ito, ang presyo ay talagang humahabol sa target na ito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang magkakaiba at saka divided na reaksyon ng community. Yan, gaya ng inaasahan sa mga ganitong kalaking price targets, ang prediction ng analyst ay sinalubong ng magkahalong reaksyon, opinyon at debate sa loob ng crypto community. Hindi po nagkakaisa ang pananaw ng lahat at ito ang nagpapakita kung gaano kasigla ang usapan sa paligid ng stellar lumens ngayon. Meron pong isang user dito na nagngangalang Daria. Ayan. Si Daria ay nagpahayag ng kanyang matinding optimism. Ayon sa kanya, hindi lang XLM ang nagpapakita ng lakas, kundi pati na rin ang kapatid nitong asset na si XRP. Nakikita niya ng dalawang digital assets na ito ay sabay na umaakyat ang presyo sa kasalukuyan. Idinagdag pa ni Daria na ang mga investors ay maaring makakuha ng malaking benepisyo kung pananatilihin muna nila ang kanilang mga hawak na posisyon habang naghihintay ng mga mahalagang pagbabago sa aspeto ng regulasyon. Partikular po niyang binanggit ang Clarity Act bilang isa sa mga pinakamalaking factor na pwedeng magbigay ng matinding suporta at maging legal na sandata para sa performance ng presyo ng mga asset na ito sa market. Para sa kampo ng mga optimist, ang kombinasyon ng magandang chart at darating na malilinaw na batas
ang perpektong recipe para sa isang dambuhadang bull run. Ngayon, sa aking opinion naman, ang punto po ni Daria dito ay may napakabigat na katotohanan pagdating sa ugnayan ni XLM at XRP. Sa kasaysayan ng market, alam naman nating lahat na ang dalawang asset na ito ay may malakas na correlation. Kapag ang isa sa kanila ay nagsimulang gumawa ng malaking ingay at umakyat ang halaga, madalas na sumusunod ang isa dahil sa magkaparehong teknolohiya at layunin sa global payment infrastructure. Ang pagbanggit po niya sa Clarity Act ay isang napaka-solid fundamental driver. Kaya sa aking pananaw, ang mga technical breakouts ay mas nagiging matagumpay kapag may kasamang malakas na fundamental backing. Ang kawalan po ng malinaw na regulasyon ang matagal nang nagiging pabigat o tanikala sa mga asset na gaya ng XLM. Kung ang Clarity Act ay magbibigay ng opisyal na kalinawan ngayon pong taong 2026, ang takot ng mga malalaking institution na pumasok sa stellar ecosystem ay tuluyang mawawala. Ito po ang magiging gasolina na magpapatakbo sa makina ni XLM para maabot ang $1.63. Kaya ang aking opinyon sa pananaw ni Daria dito ay positibo. Ang paghihintay at pag-hold sa ganitong mga panahon ay isa pong magandang strategy habang unti-unting nagiging paborable ang takbo ng batas sa crypto. Yan, pag-usapan naman po natin ang repeal ng mga skeptics. Yan, particular po ang VRH Ventures. Yan, highlight lamang po natin ito. Kaya yan, sa kabilang banda, hindi lahat ay naging kumbinsido sa agresibong forecast ng analyst dito. May mga sector sa community na mas piniling maging maingat at maging konserbatibo sa kanilang mga kalkulasyon. Meron pong isang user sa ilalim ng pangalang VRH Ventures ang hayagang kinwestiyon o tinanong ang pagiging makatotohanan ng isang 600% na pagtaas sa loob ng napakaikling panahon na 10 days or 10 araw. Para sa kanila, ang ganitong klaseng prediction ay masyadong malayo sa normal na galaw ng isang malaking asset. Ayon po sa argumento ng VRH Ventures, ang isang maximum net gain na humigit kumulang 30% sa loob ng 10 days, ayan, ay mas makatwiran at mas realistic na asahan mula sa market. Idiniin pa nila na ang 30% gain sa loob ng 10 araw ay maituturing pa rin isang napakalakas at natatanging performance para sa anumang crypto asset kumpara sa mga traditional na investment vehicles tulad po ng stocks o bonds. Ang magkaibang opinyon na ito ay nagpapakita lamang ng malawak na agwat sa pagitan ng mga naghahanap ng parabolic gains at ng mga mas gustong mag-focus sa steady at sustainable growth. Ngayon, sa aking pananaw naman, ay ang opinion po ni VRH Ventures ay isang mahalagang paalala para sa ating lahat na huwag pong magpadala sa sobrang emosyon o hype. Sa mundo ng trading, ang pagkakaroon po ng conservative mindset ay nagsisilbing proteksyon laban sa panganib. Ang 30% na kita sa loob ng 10 araw or 10 days ay isa pong napakalaking tagumpay sa kahit anong pamantayan ng finance. Kung iisipin natin kung ang isang asset ay kayang magbigay ng 30% ng regular, sapat na iyon para baguhin ang portfolio ng sinumang trader. Gayunpaman, ang aking opinion po sa usaping ito ay may dalawang mukha. Tama po itong si VRH Ventures na mas ligtas na mag-expect. Yan, mas ligtas po na mag-expect ng mas maliit na numero para maiwasan ang kabiguan. Ngunit sa kabilang banda, kailangan din nating kilalanin na ang cryptocurrency ay hindi po isang normal o traditional na market. Ang crypto ay kilala sa pagkakaroon ng mga exaggerated cycles. Kapag ang isang coin ay pumasok sa tinatawag nating price discovery o kapag nakawala ito sa isang mahabang taon ng accumulation, ang mga normal na batas ng porsyento ay madalas na nababali. Kaya ang target na $1.63 na nakasaad po sa Fibonacci level ay hindi imbensyon ng analyst. Ito po ay base sa mga mathematical extensions ng mga nakaraang galaw ng presyo. Kaya habang pinapakinggan po natin ang babala o warning ni VRH Ventures,
hindi rin natin dapat iwanan ang technical data na ipinapakita ng chart. Ayan. Ngayon, para po sa mga hindi gaanong pamilyar kung bakit eksaktong $1.63 ang target, mahalagang pag-usapan po natin ang kahalagahan ng Fibonacci 1.618 extension. Sa aspeto po ng advanced chart analysis, ang level na ito ang pangunahing target ng mga malalaking institutions at algorithmic trading systems kapag nakumpirma na ang isang major trend reversal. Ito ang itinuturing na universal target kung saan ang supply at demand ay nagtatagpo sa isang bagong equilibrium pagkatapos po ng isang malakas na breakout. Ngayon, ang chart po ni XLM USDT trading pair dito ay malinaw na nagpapakita na ang pag-reclaim sa mga mahalagang Fibonacci retracement levels ang nagbigay po ng sapat na pundasyon para itulak ang presyo paitaas. Kung ang mga nakaraang buwan ay puno ng pag-aalinlangan, ang kasalukuyang structure ng candlestick sa daily time frame ay nagpapakita po ng determinasyon ng mga buyers na hawakan po ang timon ng market. Ang target area na malapit po sa $1.63 ang pinakamataas na price level na natukoy sa kasalukuyang technical setup. At ito po ang siyang magsisilbing pangunahing layunin para sa buong bullish scenario na ito. Ngayon, ang opinion ko po rito ay ang Fibonacci 1.618. Ayan, ito po yan, yung pinaka mataas na level dito ng Fibonacci extension tool. Ayan, ang Fibonacci 1.618. At ito nga ay isang napaka makapangyarihang tool na ginagamit ng mga tinatawag nating whales para mag-set ng kanilang mga profit targets. Kaya sa aking karanasan sa pagsusubaybay po sa mga charts, kapag ang isang major asset gaya po ni Stellar ay nagawang dumaan sa mahabang consolidation at nagkaroon po ng sapat na momentum upang basagin ang isang descending trend line, yan, gaya po ng nangyari dito, ang 1.618 extension ang unang major station na pinupuntahan ng presyo. Kaya ang masasabi ko po dito ay huwag nating tignan ang $1.63 bilang isang imposibleng numero, kundi bilang isang mathematical destination. Siyempre, ang paglalakbay po patungo sa $1.63 ay hindi po magiging isang tuwid na linya na walang harang. May mga pagkakataon na ang market ay aatras ng kaunti para subukan ang lakas ng bagong support. Ang pinakamahalagang kailangan nating gawin bilang mga buyers ngayon ay ang mapanatili ang volume. Kung ang volume ng pagbili ay patuloy na tataas o mananatiling matatag habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lalakas po ang tsansa na mapatunayan na tama ang analysis ng analyst dito. Ang presyong 0.252 ang ating panimula at ang bawat resistance zone na ating madadaanan ay magiging isang mahalagang kabanata sa kwento ni XLM. At ayan, sa kabuuan, ang Stellar Lumens o XLM ay opisyal na pong nasa ilalim ng teleskopyo or telescope ng buong crypto community dahil po sa nakumpirmang breakout nito mula sa descending trendline na nagmula pa sa kalagitnaan ng taong 2025. Ang prediction po ng analyst dito na si XRP Captain 590 na posibleng umabot ng 600% ang rally patungo sa $1.63 ay nagdulot ng matinding excitement. Ngunit, nagdala rin ng malusog na debate sa pagitan ng mga optimist at saka skeptics. Habang ang mga tulad ni Daria ay umaasa sa tulong ng mga positibong regulasyon gaya ng Clarity Act at sa sabay na pag-angat ni XRP, ang mga tulad naman ni VRH Ventures ay nagpapaalala sa atin na maging mas makatwiran at umasa sa isang mas conservative na 30% gain. Alinman ang magkatotoo sa loob ng susunod na 10 days hanggang 32 days, ang isang katotohanan ay nananatili. Ang takbo ng chart ni XLM ay nagbago. Yan, nagbago na po at ang mahabang panahon ng pagbagsak ay opisyal nang natapos. Kaya manatili po tayong alerto sa ating mga charts
Bantayan po natin ang bawat galaw ng volume at palaging gamitin po natin ang tamang kaalaman upang gabayan ang ating bawat hakbang sa pabago-bagong mundo ng cryptocurrency ngayon pong taong 2026. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin ninyo ang ating sunod or ang recommended videos natin dito.